Anyway, dahil nga po ang ating Pangulo, mga Boss Chipamo sir, ay may SONA, eh siyempre po mga kababayan, yung main character na si Alan Peter Cayetano, magpapatalo po ba man naman yan? Siyempre meron din po siyang SONA, mga kababayan, di ba? Mind, Mindas, Germany, ay si Toko. To love your nation. Ayan, ibang klase ang bungad ni Alan Peter Cayetano ho, ano? If you love your nation, ano po ang gagawin, Sir Alan? So if you love your nation, you have to be updated. So Ayan nga po, kaya naman po ito, yung 1,122 viewers and nandito po sa atin dahil po ina-update nila. Mahal namin ang Pilipinas. Ano po, alam namin kung ano ang mangyayari, ang nangyayari at kung ano ang mga katotohanan. Hindi ho kagaya ng mga DDS, ewan ko kung ano ang mga pinapaniwalaan yan. Panay na lang po ka-fake newsan ang mga pinapaniwalaan yan. Kahit na, sabi nga ni Professor Moya, kahit na alam na ng mga DDS na fake news yung mga pinapalamon sa kanila at ibinabalita sa kanila, eh sige lang ang tanggap at lunok nila. Bakit? Eh siguro kahiyaan na, nandito na ako, ang tagal-tagal ko ng Duterte, tapos bigla ako magbabago dahil napapansin ko wala na ginagawa, puro fake news na lang doon sa DDS. Pangatawanan ko na DDS ako. Di ho ba? Tuloy natin si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan, kung mahal mo ang iyong bayan, eh dapat lagi kang updated. Sa amin ni Ma'am Erlinda Alsola, si Alan Cayetano, hindi niya love ang Pilipinas dahil maka-China yung si Cayetano. Sabi, oo, agree ako dyan. Inaway pa nga nila si Jay Tariela mga kababayan. Si Commodore Jay Tariela na nag-iisa, hindi naman nag-iisa, na nangunguna sa karapatan ng Pilipinas, lalong-lalo na diyan sa West Philippine Sea. Sabi tuloy ni Roncon Sanchez Bebeco, laki ng flood control niya sa Taguig. Humanda siya kay Senator Lacson. Puro kasingaw-ngaw. Di ba? Tuloy natin. Tomorrow may... Sandali. Yun, speaking of flood control, updated kami kay Senator Ping Lacson. Nakikinig kami kay Senator Ping Lacson. Madami daw ebidensya laban sa iyo. At merong mga tatayong mga witness laban sa iyo. At mukhang pati yung kapatid ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan, ay kasama doon sa nagrereklamo. Nireregla na sa takot yang si Caldero. Sabi naman, grabe naman si Sir Obi-Wan Osias, nireregla na sa takot yang si Caldero dahil sa gagawin sa kanya ni Ping Lacson. Alam niyo excited ako doon, mga kababayan. Excited akong marinig si Senator Panfilo Lacson po, mga bossing. Kung makikita nyo itong dalawa, pag bumanat si Alan Peter, siguro 5. Limang mga live. Di ba? Pagka si Senator Lacson lang, simple lang isang banat lang na kompleto na ebidensya, may mga magsasalita, pati yung kapatid magsasalita. Tapos na. Yun, apektado na po si Alan Peter Cayetano, mga bossing. Sabi ni Mamanes, followers, follower, pero now lang nag-comment, tambay ko kay Boss Mike, Direct Freddy, at Attorney Claire. Salamat naman po, Mamanes. SONA. Dun sa mga pro-Marcos, walang problema. Manood po tayo kasi pro-Marcos kayo. SONA mo ba yan? SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni si Sir Tony Nonobla, gandang tanghali, watching from Japan. Doon sa anti-Marcos, manood pa rin po tayo. Bakit? Kasi siya po ang ating Pangulo. Isa lang ating Pangulo. State of the nation, ibig sabihin po, ano kalagayan ng ating bansa? Ano ang kalagayan ng bansa? Mukhang maayos naman po sa ngayon, mga kababayan. Alam niyo po, malalim masyadong malalim po ang pinanggalingan ng dating ni Pangulong Bongbong Marcos.
kare-repair, kakaayos ng ating bansa dahil po doon sa mga problema na nagawa ng dating administrasyon. Yan na lang nga kung sa flood control. Ang yabang-yabang ng dating Pangulo, sinasabi, diyan sa DPWH, grabe ang korupsyon dyan. O, di ho ba? Narinig natin ho yun, mga kababayan. Diyan sa DPWH, grabe ang korupsyon dyan. 6 na taon nakaupo ang dating Pangulong Duterte. Ano po ba nangyari? Sino po ba ang napakulong, mga kababayan, ng dating Pangulong Duterte doon sa DPWH? No? Talagang sinabi niya yun. Ganyan, no? Ganyan ang forma niya pagkakaupo niya, di ba? Diyan sa DPWH, grabe ang corruption dyan. Hindi man yun yung mismong sinabi at yung mga salita o katagang ginamit, pero yun po ang ibig sabihin. Pero wala po tayong narinig na naipakulong na isa. Wala po tayong narinig na pagpapaumpisa ng investigasyon ng dating Pangulong Duterte ho, mga kababayan. Di ba? Oo. Kaya nga yung pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano, madami na pong nag-imbestiga, madami na pong nag-check, madami na pong tumingin diyan sa kaldero. Alicia Duran, shout out po sa inyo at kay I Am Batman. Madami nang tumingin. Ang tanong, kaninong panahon? Sinong presidente? Anong year nung inimbestigahan? Yung mga kaldero, kasama na din yung 10 billion doon sa SEA Games. Baka naman panahon ni dating Pangulong Duterte yan. Kapag ka ganon, dapat siguro imbestigahan ulit. ano mga kababayan, dapat siguro imbestigahan ulit. Kasi kung makikita nyo pa lang yung kaldero ni Alan Peter Cayetano, 50 milyones na po, mga kababayan. No? Parang yung materyales na ginamit doon, parang 4 na haligi lang ng simpleng bahay ho. Oho, no? Sabi sa iyo ni Marcia de los Reyes Jr., Marshall de los Reyes Jr., ang yabang mo bastos, mag-resign ka na lang daw, Alan Peter Cayetano. O, tuloy natin. Asa ba yung ano? Ito pa. News, sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon. Yan. Biruin mo, isang banat ni Lacson na madami ng ebidensya. Merong mga magsasalita, no? Isang banat ni Lacson kay Peter Cayetano, madami, no? 5 beses. So today, ang Kaya ang laki din naman siguro ng revenue na ito, si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, kaka-live niya. news, sinabi ng DPWH Secretary Vince Dizon, verify nila pag may ghost. I hope hindi siya magpa-pressure and I hope he tells the truth because 3 beses niya na sinabi sa akin na verify nila at walang ghost sa Taguig. It's so Yan na naman, magpa-pressure sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Erlinda Alzola, pinalabas si Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Sinauli ba yung perang ninakaw nila? Sir Mark, hindi na ako updated doon sa mga dulo po no? Dito sa bago, mga kababayan. illogical that I will fight for the truth and for the Blue Ribbon hearing tapos meron pala kaming problema sa sarili naming bakuran. Hindi, kasi yan, ganito Yan, mabuti nasabi mo yan. Ang kadalasan po nila sinasabi nila Alan Peter Cayetano, nila Marcoleta, etc. mga bossing, kami nga yung lumalaban dito sa korupsyon Kami nga yung gustong mag-umpisa dito sa korupsyon na ito, sa flood control, tapos meron pala kaming mga ganon. Malay mo. Kaya gustong-gusto nyo kayo ang humawak para kontrolado nyo yung mga tanungan, kontrolado nyo kung saan aabot yung investigasyon doon sa Blue Ribbon Committee. No? Para kapag yung medyo papunta na doon sa mga proyekto ninyo, magagawa nyo ng paraan. Di po ba? Baka kaya talagang gustong-gusto nyo na kayo ang manguna dyan upang sa ganon, hindi umabot sa inyo, sir. Di po ba? Kasi, mga kababayan, nakita na din po natin doon sa abogado na first time in the history, no? Nakita na po natin doon sa abogado na humawak po ng Blue Ribbon Committee, first time in the history, kauna-unahang abogado
na nagpakulong sa kanyang sarili, mga kababayan, na nung siya ang may hawak ng Blue Ribbon Committee, 'di ba? Kapagka bandang 2022 pababa, iwas na, biglang iniiba ho yung topic. Kapagka nagsasalita yung mga diskayat, around 2016, ganito, ganyan, biglang kakat at biglang babalik, kailangan 2022 lang. Baka yun naman po ang dahilan. Para kapagka yung nasasaling na yung mga proyekto o yung mga ghost project ninyo o yung mga flood control project ninyo, agad nyong pipitikin pabalik doon sa palayo sa inyo. Alam ng mga Pilipino yung ganyang estilo. Oh, hindi namin sinasabi na ganyan yung estilo ninyo, pero posibleng ganyan. Kaya laging sinasabi, kami nga po ang nagpapasimula ng mga ghost project na imbestigahan mga flood control project, tapos kami ang merong baho na gano'n. Maaari. Maaari ho, 'di ba? Sabi ni Alicia Duran, pag guilty talaga, madaming excuses ho, mga kababayan. Shout out kay Fablog Fabulous Vlogs, watching from Calgary, Canada. O yan.